Hiniling ng ilang mambabatas sa Korte Suprema na ideklarang labag sa saligang batas ang 150 billion pesos na unprogrammed funds sa 2026 national budget. Mungkahin naman ng isang senador, tanggalin na yan sa susunod na taon. Nasa frontline ng balitang yan, Camille Samonte. Personal na naghain sa Korte Suprema ng petition for certiorari and prohibition sina mamamayang Liberal Party List Representative Leila de Lima at Caloocan 2nd District Representative Edgar Erice. Hiniling nila sa kataas-taasang korte na ideklarang unconstitutional o labag sa saligang batas ang paglalagay ng 150 billion pesos na unprogrammed appropriations sa 2026 national budget. Sa kanilang argumento, iginit nilang nagkaroon ng grave abuse of discretion nang makalusot ang unprogrammed appropriations. Hindi raw naaayon sa konstitusyon ang budget na gagastusin nang wala namang malinaw at totoong pinanggagalingan ng pondo. Iniiwasan nga raw yan ng saligang batas. Gusto rin ng mga petitioner na ideklarang null and void ang probisyon para sa unprogrammed appropriations sa ilalim ng General Appropriations Act. Ang unprogrammed funds ay yung standby items sa budget na wala pang tiyak na mapagkukunan ng pondo. Mapopondohan lang yan kung may sobrang koleksyon ng buwis o kita ang gobyerno o hindi kaya may foreign loan o grants. Unang ipinasa ng Kongreso ang 2026 budget na may 243 billion pesos na unprogrammed appropriations. Tinapyasan ito ni Pangulong Bongbong Marcos ang 92.5 billion pesos. Pero giit ng petitioners, pagmumulan pa rin yan ng korupsyon. Hanggat walang magiging malinaw na ruling ang Supreme Court tungkol sa constitutionality ng unprogrammed appropriations na it runs in the billions, na ito ay nagiging source din ng abuso. Nakita natin yan doon sa 2025 budget. Dahil nga ay nagiging libre na kasi yung executive sa nagiging rin yan ng discretionary spending. Yan yung nagamit sa pinakamalaking nakawan sa bayan. Di ba? Tinanggal yung mga mahalagang mga items sa NEP, inilagay sa unprogrammed funds. At yung dapat sana nating mga pinakikinabangang proyekto at programa na ng gobyerno na baliwala, napalitan ng mga ghost projects, napalitan ng mga substandard projects. Responded sa petisyon ang Senado, Kamara, Department of Budget and Management at si Executive Secretary Ralph Recto. Depensa ng DBM, valid at matagal na raw kinikilala ng Korte Suprema bilang standby funds ang unprogrammed appropriations. Hindi raw ito blank check na pwedeng gastusin anumang oras. Pero tila nakahanap ng kakampi sa Senado ang petitioners kay Senator Erwin Tulfo. Yan ay kahit kabilang siya sa mga pumirma sa BICAM report ng national budget. Naniniwala rin kasi si Tulfo na pwede itong maging ugat ng korupsyon. Why will you have unprogrammed projects? Wala kang ang pera. Ba't mo ilalagay? Tama yun matutukso ka Gagawa ka ng paraan para mapondohan yun. Wala nga tayong pera. Kaya gusto ni Senator Tulfo na gawing zero ang unprogrammed appropriations sa 2027. Sa ngayon, iminungkahin niyang mismong mga taga-kongreso ang mag-check ng mga proyektong mapopondohan ngayong taon. Kailangan masiguro na magpapadala tayo ng tao, sa Senate, sa Congress, doon sa mga lugar na randomly. Piliilan natin. Baka ito, kung talagang doon napupunta yung pera, may project talaga na ganito. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malilimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.